Bakit kaya ang isang nuclear physicist, isang taong sanay na mag-analyze ng mga hindi maipaliwanag, na naging sobrang balisa sa nakita niya sa kalangitan at nangako siyang ihahayag lahat ng government secrets tungkol sa UFO kapag siya ay naging presidente? At mas importantly, ano kaya ang napaka nakakabahala na noong nakuha niya na ang kapangyarihang ito, pinili niyang itago pa rin ang mga lihim na ito? Noong January 6, 1969, 7:15 p.m. Eastern Standard Time, nakatayo si Jimmy Carter sa malamig na hangin ng Georgia sa labas ng Lions Club sa Leary. Bilang graduate ng Naval Academy na may malawak na training sa nuclear physics at submarine engineering, hindi na bago kay Carter ang advanced technology. Ang kanyang analytical na pag-iisip ay nahasa sa maraming taon ng scientific training at practical experience. Hindi siya ang tipo ng tao na basta na lang naniniwala sa supernatural o magkakamali sa pag-identify ng mga pangkaraniwang phenomena. Pero ang lumitaw sa kalangitan nung gabing yun ay humamon sa lahat ng alam niya base sa kanyang scientific background. Ang object ay lumapit mula sa malayo, tumigil, lumayo, tapos bumalik ulit. Isang imposibleng pagkilos na lumalabag sa mga kilalang batas ng aerodynamics. Ayon sa kanyang UFO report taong 1973, ang object ay nagpapalit-palit ng kulay mula asul hanggang pula hanggang puting asul at minsan pa nga ay kasing laki raw ng buwan. 10 hanggang 12 miyembro ng Lions Club ang nakakita rin ng kakaibang pangyayaring ito. Para kay Carter, hindi lang ito isa pang UFO story. Ang kanyang scientific training ay nangangailangan ng paliwanag, pero walang conventional na sagot ang tumutugma. Ang mga galaw at katangian ng object ay hindi maipaliwanag bilang weather balloon, eroplano o celestial body. Ang hindi pagtutugma ng kanyang scientific understanding at ng kanyang nasaksihan ang naging dahilan ng kanyang hindi pangkaraniwang pangako sa kanyang kampanya. Ang karanasang ito ang nagpabago kay Carter mula sa pagiging skeptic patungo sa isang taong kumbinsidong may karapatan ng publiko na malaman ang katotohanan. Noong kanyang 1976 presidential campaign, ginawa niya ang matapang na deklarasyon na kalaunan ay babalik at manggugulo sa kanya. Ang sabi niya, kapag ako ang naging presidente, ihahayag ko sa publiko ang lahat ng impormasyon ng bansang ito tungkol sa mga UFO sightings. Malinaw ang conviction sa kanyang boses. Hindi lang ito pangkaraniwang pangako sa kampanya na determinadong lutasin ang misteryong personal na nakaapekto sa kanya. Pero hindi alam ni Carter na ang kanyang pangako ay direktang magbabanggaan sa isa sa pinakamahigpit na tinatago ng sikreto ng Washington. Pagkaupo niya kasi sa pwesto, binaha ang White House ng mahigit 9,000 letters mula sa mamamayan na humihingi ng sagot tungkol sa mga UFO phenomena. Ang pananabik ng publiko para sa disclosure ay lalo pang lumakas dahil sa personal na karanasan at scientific credibility ng kanilang bagong presidente. Pero may nangyari sa loob ng mga saradong pinto ng White House. Isang bagay na nagbago sa dating bukas na entusiasm ni Carter patungo sa maingat na katahimikan. Noong December 1977, wala pang isang taon sa kanyang presidency, lumitaw ang unang mga pitak. Nang sinubukan ni Carter na ipaimbestiga sa NASA ang UFO phenomena, nakatagpo siya ng hindi inaasahang pagtutol mula sa iba't ibang government agencies. Ang smoking gun ay dumating sa anyo ng isang sulat mula kay Air Force Colonel Charles Sen para sa NASA Administrator. Ayon kay Sen, tapat kong hinahangad na magtagumpay ka sa pagpipigil mula sa pagbubukas ng UFO investigations. Hindi may tatangging babala ang kanyang mga salita. Hindi ito suggestion, ito ay isang directive na nagbibigay naman ng nakakabahalang mga tanong tungkol sa kung sino ba talaga ang may kontrol sa impormasyon tungkol sa mga hindi maipaliwanag na phenomena. Isang mahalagang meeting kasama ang dating CIA Director na si George H.W. Bush ang naging turning point. Kahit classified pa rin ang mga detalye ng meeting na ito, malinaw ang epekto nito. Lumabas si Carter na may dramatic na pagbabago sa kanyang stance. Biglang binabanggit ang defense implications bilang dahilan para panatilihin ang sikreto. Ang dating tao na nagsumite ng detalyadong UFO report, ngayon ay maingat na tumitimbang ng bawat salitang binabanggit tungkol sa paksa na ito. Opisyal na tumanggi ang NASA na imbestiga ng mga UFO taong December 27, 1977 na nagmarka ng kumpletong pagbabago sa pangako ni Carter sa kanyang kampanya. Ang parehong scientific agency na nagpadala ng tao sa buwan na ngayon ay nagsasabing hindi nila kaya o ayaw nilang tignan ang mga pinomeno na ito.
Hindi lang ito simpleng bureaucratic decision. Ito ay kumakatawan sa systematic shutdown ng mga disclosure efforts ni Carter. Hindi lang sa iisang source ng galing ang pressure. Parehong ang CIA at Air Force ay gumamit ng impluensya para mapanatili ang status quo ng sekreto. Hindi lang ang tanong ay kung bakit sila sobrang determinado na pigilan ang investigasyon, kundi anong impormasyon ang hawak nila na naging dahilan para kailanganin ang ganitong intervention. Si Carter, na ngayon ay may access sa pinakamalalim na sekreto ng bansa, ay sumali na sa hanay ng mga pumiling manahimik kesa magsalita. Ang mga opisyal na paliwanag sa nakita ni Carter ay lumabas sa parang maayos na orchestrated damage control operation. Si Dr. Carl Jerry Justus ay lumabas na may teorya tungkol sa barium clouds mula sa rocket launch ng Eglin Air Force Base. Suggestion naman ni Schiffer na mali ang pagkakakilala ni Carter sa Venus. Ang mga paliwanag na ito ay maaaring nakontento ang general public, pero mas marami pang tanong ang lumitaw kaysa sa mga sagot para sa mga pamilyar sa background ni Carter. Think about this. Ito ay isang taong may training sa nuclear physics, isang taong nagtrabaho sa nuclear submarines at nakakaintindi ng advanced technology. Tapos sasabihin sa kanya na hindi niya ma-distinguish ang pagitan ng planeta at isang object na nagpapalit-palit ng kulay at gumagalaw ng hindi normal? Ang parehong tao na kayang mag-calculate ng nuclear reactor specifications ay di umano'y nalito sa atmospheric phenomena. Pero ang totoong kwento ay nangyari sa loob ng NASA. Ang pagtanggi ng Space Agency na imbestigan ng mga UFO ay may kasamang paper trail na nagpapakita ng mas kapanapanabik na bagay. Ang internal documents ay naglantad ng komplikadong web of interaction sa pagitan ng NASA, CIA at Air Force. Ang parehong organisasyon na kalaunan ay babaguhin ang kanilang posisyon taong 2022 at magsisimulang pag-aralan ang mga fenomeno na ito ay epektibong pinatahimik ng presidency ni Carter. Si Frank Press, science advisor ni Carter, ay sumulat kay NASA Administrator Robert Frosch para humiling ng bagong pag-aaral sa mga UFO. Ang sagot ay kapansin-pansin. Hindi lang sa sinabi nito, kundi kung gaano kabilis at katigas rin ang pagsasara ng pinto. Ang NASA, isang ahensya na nakatuon sa pag-explore ng unknown, ay biglaan na lang ayaw makialam sa mga investigasyon na ito. Hindi ito scientific decision, ito ay may bakas ng political decision. Ang pakikialam ng Air Force ay nagdagdag pa ng isa pang layer ng intrigue. Ang kanilang babala sa NASA tungkol sa pagpigil sa UFO investigations ay nagpapahiwatig na meron silang impormasyon na hindi nila gustong ibahagi. Hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa public panic o pag-iwas sa pag-aksaya ng resources. Mga standard na paliwanag naman yan para sa UFO secrecy. Ang urgency at authority sa likod ng kanilang intervention ay nagpapahiwatig ng mas malalim na bagay. Ang interesting dito ay kung papaano ito naaayon sa mas malawak na pattern ng paghawak ng gobyerno sa mga UFO incidents. Ang parehong mga ahensya na nagpatigil sa Project Blue Book at hayagang nagbaliwala sa mga UFO reports ay ngayon todo-todong trabaho para pigilan ng isang presidente na muling buksan ang mga investigasyon. Ang kanilang mga aksyon ay nagpapahiwatig na alam nila kung ano ang maaari nilang matuklasan at ang kaalamang ito ay tinuturing na masyadong sensitibo kahit para sa Commander-in-Chief na ibahagi sa publiko. Hindi isolated incident ang karanasan ni Carter. Ito ay bahagi ng maingat na binuong sistema ng pagtanggi na nagsimula pa bago ang kanyang presidency. Ang 1953 Robertson Panel ay nakalatag na ng groundwork na nagrerekomenda ng deliberate strategy para i-debunk at gawing katatawanan ang mga UFO witnesses. Hindi lang ito bureaucratic skepticism, ito ay calculated politics para kontrolin ang pananaw ng publiko. Nang inilabas ng Condon Committee ang kanilang findings, mas lalong naging malinaw ang pattern. Kahit may daan-daang hindi maipaliwanag na kaso, tila predetermined ang kanilang konklusyon. Walang dapat pag-usapan dito. Ang mga scientists na nangahas na seryosohin ang UFO research ay natagpuan ang kanilang sarili na nasa gilid. Malinaw ang mga mensahe. Hindi ito field para sa seryosong scientific inquiry, kahit ano pang credentials ang mga involved dito. Ngayon, fast forward tayo taong 2022 at ang biglaang pagbabago ng NASA sa UFO studies ay nagsasabi na ng marami. Pagkatapos ng mga dekadang pagbabaliwala sa fenomeno na ito, ang parehong ahensya na pumigil kay Carter ngayon ay kumikilala ng mga objects na ito na nararapat sa seryosong scientific investigation. Hindi lang ito simpleng policy shift, ito ay indirect validation ng sinabi ni Carter at ng iba pa noon pa man.
Ang pinaka makahulugang aspeto ng kwento ni Carter ay hindi kung ano ang sinasabi niya tungkol sa mga UFO, kundi kung anong hindi niya sinabi. Sa isang interview noong 2007 nang kinutya tungkol sa UFO information nung kanyang presidency, ang kanyang maingat na sagot ay nagsabi ng marami, "Hindi ko masasagot yan." Hindi niya sinabing walang nakita o lahat ay may paliwanag. Tahimik lang siya. Mula sa isang taong kilala sa kanyang katapatan at pagiging direkta, ang ganitong maingat na sagot ay may malalim na kahulugan. Ang pattern ng presidential encounter sa UFO secrecy ay hindi nagsimula o natapos kay Carter. Mula sa mga malalabong pahayag ni Truman tungkol sa flying saucers hanggang sa frustrated attempts ni Clinton sa disclosure hanggang sa maingat na pagkilala ni Obama sa unexplained aerial phenomena. Bawat administrasyon ay nakakasalubong ng parehong pader ng secrecy. Ang consistency ng pattern na ito ay tumagal ng mga dekada sa iba't ibang political parties na nagpapahiwatig naman na may mas malalim pa kesa sa simpleng government bureaucracy ang nasa likod nito. Ngayon, habang ang military pilots ay hayagang nagkukwento tungkol sa mga encounters sa mga objects na nagpapakita ng capabilities na lampas sa kilalang technology, ang dekada ng karanasan ni Carter ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Ang kanyang transformation mula sa disclosure advocate patungo sa tagapangalaga ng mga sikreto ay hindi lang personal na journey. Ito ay preview ng komplikadong relasyon sa pagitan ng government transparency at national security na hanggang ngayon ay pinagdidipatihan pa rin natin. Ang tanong ay hindi lang kung ano ang nakita ni Carter nung gabing yon sa Georgia. Ang tanong ay kung ano ang nalaman niya bilang presidente na nagbago sa kanya mula sa isang taong handang sabihin ang lahat patungo sa isang taong piniling manahimik na lamang. Sa katahimikang yun, may nakatagong katotohanan na maaaring mas malalim pa kesa sa anumang opisyal na disclosure. At kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Meron po tayong member content, paki-check na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.